Hallelujah, hallelujah. Magandang umaga po sa ating lahat. Ngayon pong araw ay araw na napakaganda dahil muli tayo ay makakapanig natin ang Panginoong Jesus sa pakikinig ng kanyang magandang balita. Hallelujah, amen. Napakaraming bagay po sa mundo ngayon na nangyayari na alam naman natin kung ano ang sitwasyon meron ngayon at tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti, ang Diyos natin ay dakila, ang Diyos natin ay punong-puno ng pagpapala. Amen? So ngayon pong umaga, hayaan nyo na ako ay maghatid sa inyo ng magandang balita. I was being used by God to share His goodness para sa bawat isa. Ang aking pong tema sa araw na ito ay from nothing to something. Ano ba yung mga bagay na sa tingin natin ay imposible pero sa Panginoon lahat ay posible. Amen? So basahin po natin ang ating main text, Matthew 19:26. But Jesus beheld them and said unto them, with men this is impossible, but with God all things are possible. Tayo po ay manalangin. Diyos Ama, na may-ari ng langit at lupa, pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati, sinasamba, for you alone are God, our Abba Father, through your Son, Jesus Christ, our Savior, our Healer, our Deliverer. We exalted you, Jesus, and through the guidance and leading of the Holy Spirit, our Comforter, our Teacher, we enthrone you, Triune God. Hallelujah. Salamat po, Diyos Ama, sa araw na ito na tunay nga ng araw na ito ay tunay na dakila dahil kayo, Panginoon, ang aming papupurihan at itataas. Lord, sa pangalan ng Panginoong Jesus, aking dinideklara na ang bawat salita na mamumutawi sa aking labi ay nanggaling lamang sa iyo at ikaw lamang ang patuloy na maluwalhati. Diyos Ama, aking dalangin ang bawat salita na lalabas sa aking bibig ay magbubunga, tutubo sa bawat puso ng bawat isa. At ito ay aming magagamit sa pang-araw-araw naming mga paglakad namin sa aming buhay. Salamat po, Diyos Ama, ikaw ang madakila, ikaw ang mataas. Sa pangalan ng Panginoong Jesus at sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Amen and amen. Hallelujah. From nothing to something. From the book of Matthew chapter 19, ang tanong po natin doon, is it true that with God all things are possible? Amen. And what are the things that are impossible with men? Hallelujah. So, one thing that impossible with men is the salvation. Amen. Salvation is impossible with men. Paano po ninyo nasabi na it is impossible with men? Kung ating tutunghayan ang istorya sa Bible, sa buong chapter ng Matthew chapter 19, there is a rich man who is asked, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Jesus told him to keep the commandments. What are those commandments? Those are do not murder, do not steal, do not give false testimony. Then the rich man claimed that he had kept this but wondered what more he need to do. Jesus answered, if you want to be perfect, sell your possessions and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come, follow me. Para ang hirap, di ba mga kapatid, na
sa isang tao na ibigay mo lahat ang iyong yaman sa mga mahirap? Ikaw ba kaya mong gawin yon? Siguro kahit ako hindi ko magagawa na ibigay ko lahat ng yaman ko sa mahirap, diba? Paano naman ako? Eh, yun eh. And then, what was the rich man supposed to do when no one would get into heaven on these terms? Only the Son of Man is sinless, blameless, and perfect. Hallelujah. So, in Matthew 19:26, we can say that the health and the wealth are useless without a personal relationship with God. The rich man's material treasures were a barrier between him and salvation. Paano natin nasabi na barrier? Siyempre, sabi nga, hindi siya makasunod eh. Hindi makasunod itong mayamang ito sa Panginoon. Dahil, oo nga, nagagawa niya lahat ng commandments ng Lord. Pero yung ipinag-uutos ng Panginoon, ibigay niya ang buong yaman niya sa mahihirap, hindi niya kaya. Bakit? Kasi, kaya nga sinabi, it is hard for a rich man to enter into the kingdom of God. Dahil the rich man, wala siyang focus eh. Wala siyang magiging focus sa Lord kasi ang iintindihin niya yung yaman niya. Sabi nga, ang importante dito sa for these verses, for this verse, health and wealth ay hindi importante. Mas importante ang ating relationship, a personal relationship with the Lord. Sabi nga, aanhin mo ang yaman, aanhin mo ang magandang kalusugan kung wala ka namang relationship sa Panginoon. Di po ba? Useless. Useless mga kapatid. Kaya sinasabi natin na salvation is impossible with man. Bakit po? I-relate lang natin sa ating sariling buhay. Di po ba, we as Christian, ang tanong ko po sa inyo, ang pamilya niyo po ba Kristiyano na? Ang pamilya niyo po ba nakatanggap na sa Panginoon? Siguro sa atin na karamihan na Kristiyano, iilan-ilan lang sa pamilya natin ang born again na rin, ang Christian na rin, di po ba? So, masasabi ko na salvation is impossible with men. Kasi, syempre, pag ikaw, syempre nag-aalaga tayo ng mga tao or pamilya natin, inaalagaan natin sila, sinishare natin sila, inaano natin sila na makatanggap sa Panginoon, makakilala. So, through our own action, magagawa natin yun. Pero sasabihin natin, parang imposible, di ba? Parang imposible na madala natin sila sa Panginoon. Bakit kamo? Dahil po, ang relationship sa Panginoon, kailangan po ito ng talagang kailangan ng isang tao na isurrender mo kung ano ang meron ka sa Panginoon. Diba ano sabi sa 2 Corinthians 5:17? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. So, napaka-imposible sa isang tao na iwanan niya kung ano ang meron siya. Napaka-imposible sa isang tao na ihinto niya yung mga ginagawa niya. Amen? So, kaya nga sabi ko kanina na sa inyong pamilya, sino na ang na-born again? Because a member of a family composed of 5 members, for example, because the husband and wife and then the siblings, and you are one of the already Christian. So yun nga po yung sinasabi ko na
para ang hirap para sa atin na dalhin natin ang ating pamilya, di po ba? Kasi nakikita natin kung anong sitwasyon meron sila, kung anong kalagayan ng buhay meron sila. So parang ang hirap na, parang imposible ata yun na madala ko ang pamilya ko. So anong dapat natin gawin? We need to pray. Kailangan natin silang bubugin sa panalangin. Di po ba? Bubugin natin sa panalangin ang ating mga kakilala, kaibigan, kapitbahay, kapatid, lahat ng alam natin. Kasi tinanggap natin ang salvation freely sa Panginoon. So freely we can share. Freely we can share with them to be saved. Dahil sabi nga sa biyaya at grasya lamang ng Panginoon, sila ay maliligtas. Hindi sa ating lakas, hindi sa ating magagandang gawa, kundi sa Panginoon lamang. Sabi nga po sa Acts 4:12, sabi doon, salvation is found in no one else, for there is no other name under heaven given to men by which he must be saved. Nag-iisa lamang ang pangalan ng Panginoong Jesus na sa ilalim ng langit, sa silong ng langit, na makapagliligtas sa bawat isa sa atin. Hindi ako, hindi ikaw, hindi siya, hindi tayo ang makakapagbabago sa buhay ng isang tao para makatanggap siya sa Panginoong Jesus, para isuko niya ang kanyang buhay, kundi ang habag at grasya ng Panginoong Jesus. Amen? So, wala po tayong ipagmamalaki dahil tayo ay basahan sa paningin ng Panginoon. Tayo ay wala mangmang, tayo ay walang-wala tayo. Pero in times na hinahabagan tayo ng Panginoon, tinanggap natin siya bilang ating Lord and personal Savior, everything, our lives is never be the same. Amen? Kasi it is our life testimony na sa ating buhay, masasabi natin na nung wala pa tayong Kristo sa puso natin, sa ating buhay, masasabi natin ang buhay natin ay wala. Mayaman tayo, may kaya tayo, malusog tayo, pero di ba sabi nga sa Bible, makamtan mo man ang yaman sa mundo. Pero kung wala kang Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, aanhin mo ang yaman, aanhin mo lahat ng meron ka. Kung ang kaluluwa mo naman ay hindi ligtas, di ba? So, mga kapatid, nothing is impossible with God. Hallelujah. All things are possible. Kung sa tingin natin, hindi natin sila kayang dalhin, hindi natin kaya silang maligtas, continue praying, don't lose hope. For we know that God is mahabaging Diyos. Siya lamang ang nakakaalam na lahat ng bagay, and in His perfect time, by God's grace, makakasama din natin ang pamilya natin na kasama natin na magsiserve sa Lord. Kasama natin sila na mananampalataya at patuloy na maglilingkod sa Panginoon. Amen po? Hallelujah. So, once you have Jesus in your life will never be the same. From nothing to something will be manifest in your life. So, makikita natin yung signs, wonders, and miracles sa buhay natin na dahil sa atin, marami ang mag-born again. Dahil sa nakikita nila sa buhay natin na malaki yung nabago sa atin, marami yung nawala sa atin na masasamang gawa, at I know and I do believe that even we didn't force them or encourage them to be born again, makita pa lang nila tayo na malaki yung pinagbago sa ating buhay. For sure, they will accept Jesus as their Lord and personal Savior. So nothing is impossible with God. Amen?
Sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Hallelujah. Is it true that all things are possible with God? Sabi sa text natin, for men it is impossible, but with God all things are possible. Is it true that all things are possible with God? Mga kapatid, merong mga instances sa Bible na sa tingin natin ay imposible, pero sa Panginoon walang imposible. Ano-ano yun? Kung matatandaan natin ang istorya ni Sarah at ni Elizabeth, this is impossible. Amen? Ito yung imposible na na-accomplish ng ating Panginoon. Dahil alam natin na si Sarah at si Elizabeth ay parehong matanda na. Paano pa sila magko-conceive, maglilihi, magkakaanak, di po ba? So, sa tingin mo, imposible, di ba? Pero, ito yung sinasabi kong mga instances sa Bible na imposible, pero sa Panginoon, posible. Dahil makikita natin si Sarah ay napakatanda na. Amen? But, she gave birth to Isaac. Nung time na yun, di ba, nung pinanganak niya si Isaac, ano nangyari? Siya ay maraming pinagtawanan siya. Kaya nga tinawag o binansagan si Isaac as the son of laughter. Di po ba? So, when Abram was 99 years old, the Lord appeared to him and said, I am God Almighty. Walk before me faithfully and be blameless. Then I will make my covenant between me and you will greatly increase your numbers. So, makikita natin na sa pagsunod sa Panginoon, sa kanyang mga utos, God will make a covenant between you na katulad ng ginawa niya kay Abram na kahit matanda na si Sarah, naglihi pa, di ba? Parang napaka-imposible, di ba? Pero, yun nga, sa Panginoon, ito yung isa na makikita natin na kahit matanda na, posible pa rin. Di po ba? Dahil kahit matanda na sila, nagkaroon pa rin sila ng isa pang anak. Isang anak na sinugo ng Panginoon. Even si Elizabeth, di ba, si Zechariah. So, ganun din, baog. Pareha silang baog eh. So, pero naglihi, di ba? Kaya nga po ang ang point dito, kailangan natin ng pagsunod sa Panginoon. Makikita ng Lord ang ating puso, makikita ng Lord na ang iyong, kumbaga, nahandyan yung puso natin na naka-inline sa Panginoon, na we will be obedient sa kanyang salita. So alam natin na ito ay ipagkakaloob ng Lord. Kaya sa mga tao na hindi nagkakaanak, so walang imposible sa Lord. Kahit nga, di ba, marami tayong nababalitaan, ilang taon na hindi sila nagkakaanak, more than 15 years, 10 years, wala na silang kapag-asa na hindi na ito mangyayari dahil alam nila na baog sila, na anumang sabi ng doktor, wala nang pag-asa, di ba? So, maraming bagay na sa Biblia na imposible pero na-accomplish ng Lord. Yun nga yung si Sarah at si Elizabeth. Di ba nagpakita ang anghel kay Elizabeth? And ano ang sabi doon?
Makikita natin sa book ng Luke, John, tinawag siyang anak niya as John the Baptist. Because both Elizabeth and Zechariah are righteous in the sight of God. So, they are childless and was not able to conceive. And they were both old. So, one day, the angel of the Lord appeared to Zechariah. So, yun nga, masasabi natin na ang mga bagay na alam natin na imposible, pero pag pinagkatiwala natin to sa Lord, binigay natin to sa Panginoon, mga bagay na imposible ay sa Panginoon natin, more than we could ever ask or imagine, ay posible. Amen? Remember that the power to accomplish impossible things is come from God. Only the power of God can accomplish to make things possible. Amen? Napakabuti po ng Panginoong Jesus kung saan maraming bagay na patuloy na pinakikita niya na imposible. Di ba katulad ni Daniel? So, yung kanyang tatlong kaibigan na si Shadrach, Meshach, Abednego. Tama po ba? So, ganun din. Tingnan natin, napaka-imposible mangyari na nandun sila sa apoy na masusunog sila. Pero, anong ginawa ng Lord? Diba? Niligtas sila sa hari kay King Nebuchadnezzar. King Nebuchadnezzar. King sa hari. Amen? So, yun po yung mga imposibleng bagay na sa tingin natin ay napaka-imposible naman ang mangyayari na nandun ka sa gitna ng apoy, na hindi ka man lang matutupok, hindi ka man lang masusunog. At nang lumabas sila, parang walang nangyayari, na buhay at buong buo. Amen. Hallelujah. Purihin ng Diyos. So, mga kapatid, lagi nating ipagkatiwala ang lahat ng bagay sa Panginoon. Dahil ang lahat ng bagay ay masasabi natin na ito ay galing sa Panginoon, na tunay na ito ay pinangyayari niya. Amen? So, sa nangyayari ngayon sa ating mundo, alam natin na siguro sinasabi natin ngayon, parang wala ng pag-asa, hindi na ata maalis tong COVID, parang matatanggal ng COVID-19, may bagong variant, may bagong na namang variant, may bagong variant. Alam mo, natatapos yung isa, tapos may susulpot na namang isa, na parang walang katapusan, parang wala ng pag-asa, di po ba? Mga kapatid, huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Patuloy lang po tayong manalangin. Patuloy lang natin ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng bagay. At alam natin, it will come to pass. Lahat ng pagsubok na ating nararanasan, lahat ng ito inaalaw ng Lord. Kasi namimiss niya tayo eh. Kailangan na tayo ay lumapit sa Lord. Patuloy na magpakumbaba, lumapit. Di po ba? Walang mga bagay na mangyayari na hindi magagawa ng ating Panginoong Jesus. God loves us so much. And He has plan and purpose in our lives. So, narito pa rin tayo, patuloy na sumasamba, nagpapagamit, tumalapit sa Panginoon. Dahil alam natin na in His hands, we are secure. In His hand, we have joy. Amen? In His hand, we have peace. Don't limit the power of God in our lives. Don't limit the power of God. Amen? Dahil sa presensya ng Panginoon, mararanasan natin lahat sa pangalan niya. In His name, there is power to heal.
In His name, there is power to save. In His name, there is power to change. Amen? Kaya, lapit lamang tayo. Sabi nga po sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Amen. So, sa Diyos lamang po tayo magtiwala. Sa Diyos lamang natin ibigay ang lahat at lahat ng ito ay magkakaroon ng patuloy na magkakaroon ng pagbabago sa ating buhay. Amen po. Hallelujah. At itong verse ng Matthew 19:26, 3 beses po ito inulit sa Bible, sa Gospel. Makikita natin ito sa Book of Matthew, chapter, the Luke, sa book ng Luke. Amen. Luke 18 verse 27, but He said, the things which are impossible with men are possible with God. Amen. So, hindi lang once, hindi lang twice, kundi 3 times. Sabi din po sa book ng Mark chapter 10 verse 27, but Jesus looked at them and said, with men it is impossible, but not with God, for with God all things are possible. Hallelujah. So meaning to say, it is very essential, it is very important that 3 times it was mentioned in the Bible, in the Gospel of, in the Bible. So, mga kapatid, binibigyang importansya dito na sa Diyos tayo magtiwala, na alam natin na ang perspective ng tao, to see is to believe, di po ba? That's why, sinasabi dito, sa tao talagang imposible. But in God's perspective, all things are possible. Kahit yan ay dumaan sa pinakamaliit na butas na sa tingin natin ay imposible, sa Diyos lahat ay posible. So from nothing na tayo ay dati na walang-wala, tayo ay dati ay isang basahan na walang kwenta, ngayon may pagmamalaki natin na tayo ay mayroong Kristo sa puso natin. We are now something different. Amen? We are now something that God will manifest in our lives. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Sabi nga po dito sa Mark chapter 9 verse 23, Jesus said to him, if you can believe, all things are possible to him who believes. So, kailangan natin na manampalataya sa ating Panginoon. Anchor our faith. Amen. And then, sabi din sa Luke chapter 1 verse 37, for with God, nothing will be impossible. Amen. Hallelujah. So, panghawakan po natin ang lahat ng pangako ng ating Panginoong Jesus dahil alam natin na ang lahat ng pangako ng Panginoon ay yes and amen. Amen. All His promises are yes and amen. Hallelujah. Purihin po ang Diyos. Napakabuti po ng ating Panginoon na sa araw-araw ng ating buhay, hindi niya tayo pinababayaan. Lagi niya tayong sinasamahan. Kahit na alam natin na isang bagay ay imposible, alam natin na sa Panginoon, lahat ay mangyayari. Lahat ay posible. Amen po. Hallelujah. Purihin ang Diyos.
Glory to God. God bless us all. So, dumako po tayo sa ating dumako po tayo sa ating benediction. Now to Him who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. To Him be glory in the Church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. God bless us all.